Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Galatia 1:8. Ganito po ang ating mababasa. Subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos klarong-klaro mga kababayan. At isa na po sa mga aral na hindi po galing sa mga apostol na dapat pong itakwil at hindi po dapat tanggapin ay itong sola scriptura o scriptures alone o Bible alone na sinimulang ipangaral ni Martin Luther, mga kabatid. Alam naman natin na kahit ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay naniniwala din sa nasabing doktrinang ito. Katunayan, may mababasa tayo sa This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ na isinulat po ng mga taga-Iglesia ni Cristo talaga sa page 11. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Ang Biblia ang natatanging otoridad ng Iglesia sa doktrina at kaugalian sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Ibig sabihin, sila po ay naniniwala talaga na Biblia lang ang tanging saligan ng ating pananampalatayang Kristiyano dapat. At pilit nilang dinidepensa ng aral nilang ito at sinisiraan pa ang pananampalataya ng Iglesia Katolika na taliwas naman sa kanilang paniniwala. Sandali, paano naman kaya ang mga taga-Iglesia Katolika? Tayo ng mga Katoliko, sang-ayon ba tayo sa doktrinang Bible alone? Babasahin po natin ang nakasaad sa ating katekismo sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 81 to 82. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Ang banal na kasulatan ay ang pananalita ng Diyos, habang ito ay nakasulat sa ilalim ng hininga ng banal na Espiritu. At ang banal na tradisyon ay naghahatid sa kabuuan nito ng salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Inihahatid nito sa mga kahalili ng mga apostol upang naliwanagan ng Espiritu ng katotohanan, sila matapat na mapangalagaan, ipaliwanag at ipalaganap ito sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Bilang resulta, ang Iglesia kung saan ipinagkatiwalang paghatid at interpretasyon ng pahayag ay hindi nakukuha ang kanyang katiyakan tungkol sa lahat ng inihayag na katotohanan mula sa banal na kasulatan lamang. Parehong banal na kasulatan at tradisyon ay dapat tanggapin at parangalan ng may pantay na damdamin ng debosyon at pagpipitagan. Klarong-klaro po sa ating nabasa, mismo po sa aral ng Iglesia Katolika, tayo po ay naniniwala na hindi po Bible alone. Mali po yung Bible alone para sa ating mga Katoliko. Paano naman kaya natin bilang mga Katoliko sasagutin ang tuligsa ng iba, partikular itong mga ministro ni Felix Manalo sa ating paniniwalang ito? Eto, panoorin natin mga kapatid. Ano ang itinatanong ng isa sa mga guest na nagtanong sa kanila, kapatid Ramil? Mabuti pakinggan po natin. May kaibigan po akong born again. Ang sabi po niya, dapat Biblia lang daw ang paniwalaan hinggil sa pananampalataya. Bakit daw tayo mga Katoliko ay may tradisyon bukod sa banal na kasulatan? Maliwanag ang tanong, kapatid na Ramil. Maliwanag ang tanong, kapatid na Ramil. Maliwanag ang tanong, kapatid na Ramil. Bakit daw ang mga Katoliko ay mayroong tradisyon bukod pa sa banal na kasulatan? Bakit daw ang mga Katoliko ay mayroong tradisyon bukod pa sa banal na kasulatan? Bakit daw ang mga Katoliko ay mayroong tradisyon bukod pa sa banal na kasulatan? Ano ang sagot
ng kanilang Catholic defender. Ay mabuti, pakinggan po natin. Ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Ang sagot niya, kapatid na Ramil, doon sa nagtatanong na guest ay nasa uring patanong din pero naghahamon. Ano sabi? Ang sabi niya, Ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? yun kanyang sagot, hinahamon, no? Pati siguro lahat na ng mga lumalaban doon sa kanilang paniniwalang yun. Sana mababasa sa Biblia na yung Biblia lang ang dapat na maging saligan ng pananampalataya. Kaya talagang sa Iglesia Katolika, para sa kanila, hindi sapat ang Biblia. Dapat bukod sa Biblia, mayroong pang tradisyon. Ayan, so napanood nyo po si Michael Sandoval at si Ramil Parva sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Ayon po sa kanila, napanood nila doon sa video na nagtanong na isang born again, bakit ang mga Katoliko ay mayroong tradisyon bukod pa sa banal na kasulatan? Ang sagot naman daw nitong CFD, especially sina Attorney Marwil Yasos at si Father Abe Arganiosa, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang, ulitin ko, na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya. At sa video ay nagbasa po ang ating mga kaibigan na sina Attorney Marwil Yasos at si Father Abe Arganiosa ng dalawang talata, Juan 20:30 hanggang 31 at Juan 21:25. Tanong, paano kaya sasagutin ng dalawang ministro ni Manalo ang hamon ng mga Katoliko? Ito, panoorin natin yung kanilang sasabihin. Naman may talatang pinagbabatayan sila. Meron naman, syempre, hindi naman natin, kasi sabi nga natin sa nakaraan, ang Diablo man may gumamit din ng sitas. Teka muna, wala tayong sinasabing Diablo, si Mr. Abe at saka si Mars. Wala. Ang sinasabi lang natin, yung paraan. Kasi eto, pakinggan natin yung kanilang sinasabi. At kahit ang Biblia mismo, brother, ay nagpapatunay na hindi lahat na isulat dito. No, basahin po natin itong John chapter 20 verse 30. Gumawa rin nga si Jesus ang iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yes. At ito nga po pinakaulit-ulit ni Apostol San Juan, dito naman po sa Juan chapter 21 verse 25 ng Magandang Balita Biblia, ganito naman ang sinasabi niya, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Sa pahayag na yan, kapatid na Ramil, ay pinag-uugnay ni Mr. Abe yung Juan 20:30 hanggang 31 at Juan 21:25. Anong reaksyon mo rito? Kaya dahil sabi nila sa talatang yan, pinalilitaw nila na maraming ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pagkatapos, ang napansin ko lang, yung konklusyon nila, napakaigting. Ang konklusyon nila, ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Yun ang pinalilitaw nila doon sa after basahin nila yung talatang yun. Kaya para sa kanila, ang talagang dapat pagbatayan, Biblia at yung tinatawag na tradisyon. Grabe Grabe naman yan mga kapatid. Sabi ni Ramil Parva, ang napansin ko lang yung konklusyon nila. Napakaigting. Napakaigting daw. Okay, so paano kaya sasagutin ng dalawang ministrong ito ang hamon ng mga Katoliko? Sige, pagpatuloy na nga natin yung video mga kapatid. Kaya, tanong natin ito mga kaibigan namin, lalo sa mga panig ng mga sumusubaybay sa aming mga Katoliko, huwag naman po kayo magdaramdam. Tama po kaya
ang kanilang pagkaunawa at naging konklusyon doon sa talata ng Biblia. Ngayon pa lang sinasabi natin, wala pong mali doon sa nilalaman ng talata. Ang mali po, yung kanilang konklusyon. Maling-mali ang kanilang konklusyon. Mabuti basahin po natin yung talatang yan. Ito yung hindi nila binigyan ng pansin eh. Sa yung Juan 20:31, babalikan ko. Sabi rito, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa mga tweet, kung napapansin po ninyo, ang pagsampalataya sa kung ano po ang nakasulat sa Biblia. Kasi ang sabi po sa talata, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Sa mga tweet, ang nakasulat ang dapat sampalatayanan, maging batayan para sa gayon ng ating pananampalataya sa ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sinasabi, oy, kasama na yung tradisyon doon. Ang sinasabi ron, yung nakasulat sa banal na kasulatan. Mula po sa ating napanood, mga kababayan, hindi naman sinabi sa Juan 20:30-31 na kailangan ng banal na tradisyon. At binasa nila itong Juan 20:31. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan. Ganyan pong binasa sa Juan 20:31. Sagot naman ni Ramil Parma, ang nakasulat, ang dapat sampalatayanan at walang tradisyon. Ay, ganun ba? Tanong, tama ba ang depensa nilang ito, mga kapatid? Kasi, sa talatang kanilang binasa, dapat yung sa sampalatayanan daw ay ang nakasulat. Dito po sa kanilang binasa, mga kapatid, hindi naman sinabi ng talatang ito na ang mga nangasusulat lamang, ang dapat sampalatayanan. Tanong, ayon ba sa Biblia? Biblia lang ba ang dapat nating sampalatayanan? Biblia din ang ating tatanungin. Sige, basahin natin. Ikalawang Tesalonica 2:15. Ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, mga kapatid, magpakatatag kayo at manindigan sa mga tradisyong itinuro namin sa inyo sa salita o sa sulat. Napakaliwanag, mga kababayan, klaro talaga na hindi lang Biblia, kundi pati ang tradisyon na itinuro ng mga apostol, na yung mga apostol na sa iglesia na itinayo nating Panginoong Jesucristo, ang ating dapat na sampalatayanan, mga kababayan. Katunayan, sa unang Timoteo 3:15, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan kaanim ang mga apostol, ay ang haligi at suhay ng katotohanan, mga kababayan. Ibig sabihin, dapat yung itinuro ng mga apostol na nasa loob ng iglesia, at hindi lang po ng mga apostol, siyempre, yung mga kahalili pa ng mga apostol, mga kapatid, yan dapat ang ating maging basehan ng ating pananampalataya, mga kababayan. Siyempre, ang Biblia ay isinulat ng mga unang mga Kristiyano, pati nga ang mga banal na tradisyon ay galing po sa mga unang Kristiyano din, mga kababayan. Kaya, base po sa kanilang mga inilatag na mga rason at sagot, ang masasabi ko, busted yan! Nako, mali po yan, mga kababayan. Eto naman ang susunod na tanong. Paano naman sinagot ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang paggamit po ng isa pang talata, yung Juan 21:25? Eto, panoorin po natin sila, mga kapatid. Kaya anong reaksyon natin doon sa kanina ay ipinarinig natin, sabi nila. Yes. At ito nga po pinakaulit-ulit ni Apostol San Juan, dito naman po sa Juan chapter 21:25 ng Magandang Balita Biblia, ganito naman ang sinasabi niya. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Tama naman yung nakalagay dyan sa talata. Wala naman tayong tutol dyan. Pero ibig bang sabihin nun ay
daragdagan na natin yung nakasulat sa banal na kasulatan? Hindi ho ganon. Dahil sa mahigpit nga ho ang bilin ng Diyos yan eh. Pakinggan po natin Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Tingnan po natin, napansin po sana ng ating mga taga-subaybay, kahit doon sa Old Testament, pag napansin po nila, kung ano yung ipinag-utos ng Diyos, huwag daragdagan ni babawasan. Ayan, so napanood po natin si Ramil Parba at si Michael Sandoval. Ayon po sa kanila, yung katwiran daw ng mga Katoliko ay mali sa paggamit ng Juan 21:25 dahil sa Biblia, ayon daw sa Biblia, bawal daw dumagdag at magbawas, at binasa yung Deuteronomio 12:32. Ayan, babasahin po natin mga kapatid yung 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Yan po ang ating nabasa, mga kababayan. Ayon po sa kanila, mali daw talaga dahil nga sa Deuteronomio 12:32, bawal ngang dagdagan at babawasan ang salita ng Diyos. Ang Biblia daw, bawal daw dagdagan. Ang tanong, tama ba ang depensa nilang ito, mga kapatid? Tama ba ang pagkakaunawa nila sa nasabing talatang ito? Susuriin po natin kung tama na Biblia ang tinutukoy na wag daw dagdagan o babawasan. Ang sagot, contextual analysis. Sa 12:1 ng Deuteronomio, ganito po ang ating mababasa. Ito ang mga utos at tuntunin na dapat niyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Yan po ang ating nabasa. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos meron pong ibinigay na utos at tuntunin kay Moises dito po sa 12:1 ng Deuteronomio. Kaya pagkatapos na mabanggit yung lahat ng utos at tuntunin sa 12:2 hanggang 31, sinabi ng Diyos sa versikulo 32 na sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. Ibig sabihin, ang mga utos pala na tinutukoy ay ang utos na sinabi ng Diyos na dapat sundin ayon po sa Deuteronomio 12:2 hanggang 31. At kung iisa-isahin mo yan, mga kapatid, naku, hindi naman ginagawa yan lahat ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, tignan ninyo. Hindi naman yan ginagawa ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Kasi yan po'y utos para sa mga Israelita sa panahong yon, mga kapatid. At hindi naman po Iglesia ni Cristo ni Manalo yung tinutukoy dito. Kahit anumang Kristiyano, wala naman po ganun. Ibig sabihin, iniutos naman ito sa mga Israelita noong panahon ni Moises at hindi po Biblia ang tinutukoy ng nasabing talata. Kaya mali ang mga ministrong ito, mga kababayan. Pero meron kasi silang gagawing palusot dyan sasabihin nila, kung ang utos nga ng Diyos ay bawal dagdagan ni bawasan sa panahon ni Moises, paano pa kaya ang Biblia mismo? Ay, ganun ba? Tanong, tama ba ang argumentong yan? Alam ninyo, si Pablo nga basahin natin Unang Korintos 7:25, patungkol sa mga dalaga, wala akong utos na mula sa Diyos. Gayunman ay magbibigay ako ng payo bilang isang taong nakatanggap mula sa Diyos ng habag na maging matapat. Klarong-klaro dito sa talata. Ibig sabihin, yung utos, hindi po galing sa Diyos yun. Yung kanyang sinasabi, para sa mga dalaga, mga kapatid. Yung utos ni Pablo dito, mga kababayan, hindi po galing sa Diyos. Kanyang sarili po yan, in his discernment. Ibig sabihin, si Pablo ba ay nagdagdag sa utos ng Diyos? Nag-violate ba siya sa Deuteronomio 12:32? Naku naman, palpak ata yan, mga kababayan. Kaya palso ang nasabing argumentong ito, mga kapatid. Tandaan natin, si Pablo po ay kabilang sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Ibig sabihin, kung ano man ang sabihin ni Pablo, kahit hindi po galing sa Diyos yun, mga kababayan, ibig sabihin, dahil kaanib siya sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, He is permitted to do so, mga kababayan. Klarong-klaro naman po. Ibig sabihin,
mali po talaga ang katwiran ng mga ministrong ito ni Felix Manalo. Mali daw yung katwiran ng mga Katoliko sa Juan 21:25, palpak po yan, gaya. Busted! Yan! Mali! Palpak! Nako. So, yan po ang ating unang bahagi ng ating episode ngayon, mga kababayan, tungkol po sa doktrina ng Scriptures alone o Bible alone. Tandaan po natin, dito po sa ating YouTube channel, hindi po tayo naniniwala na Biblia lamang. Ulitin ko, hindi po tayo naniniwala na Biblia lamang ang saligan ng pananampalatayang Kristiyano, mga kapatid. At dapat po yan, ayon sa Biblia, sumpain ang aral na Bible alone o Scriptures alone na pinaniniwalaan ng halos lahat ng mga protestanteng sekta na alam natin, mga kapatid. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Caborno at ito ang Factbusters. Masarap talaga ang dinuguan, mga kapatid. Nako, ang sarap talaga. Pero bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan? At totoo bang bawal ito sa Biblia? Abangan po ang ating dinuguan episode sa Factbusters! Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Caborno at ako ang inyong taga-suri. Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. If you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie, mga kabatid.